Alam nyo, Mr. President, sa privilege speech nyo at lahat ng mga sumasabay na developments, nagkakaroon tuloy ng bagong kahulugan ng ghosting. Hindi na lang po sa mga personal na relasyon, pati po sa relasyon dapat ng gobyerno at private sector sa ating mga mamamayan. Dahil tama pong sinabi nyo, Mr. President, ang perang ginoghost dyan sa mga proyekto niyan ay galing talaga sa buwis ng mamamayan. So, in closing, Mr. President, lubhang nakakabahala ang tila sabuatan, collusion nga, na nagaganap sa pagitan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para makakubra at makalusot sa modus ng flood control. Mula sa mga baluktot na contractors na gumagawa ng mga substandard at ghost projects, sa mga opisyal na mga ahensyang naatasan mag-implement ng mga proyekto na pumoporsyento naman sa mga proyekto, ang ibang mga politiko o nagtangkang maging politiko na nakikinabang sa pondo ng bayan, hanggang pa sa ilang taga-COA na dapat nire-review ang mga kontrata dito pero tila naging kontratista rin. O mga pikab na kailangan pang patunayan sa Senado, sa Blue Ribbon na ginagawa nila ang kanilang tungkulin talaga. Marami pong salamat muli, Mr. President, Senator Lacson, sa pagbibigay liwanag sa issue na ito. At ngunit, Mr. President, totoong hindi ito nagtatapos dito. Maraming salamat po, Senator. Thank you, Mr. President, and to the distinguished lady from Capiz, maraming salamat po sa inyong mga tanong. Thank you, Senator Risa, Majority Leader. Yes, Mr. President, next interpellate is this presentation. I move that I be recognized, Mr. President. Who? This presentation. All right. Please proceed. Mr. President, I would like to manifest my support to the revelations made by the gentleman from Cavite in his privilege speech, and ask a few questions later. Ang issue pong ito tungkol sa mga flood control projects ay hindi po biro. Ito po ay nagdudulot ng pagkawatak-watak ng mga tirahan, ari-arihan, kabuhayan. Tila inaanod at tinangay ng rumaragas sa baha ang pera ng sambayanan dahil sa kapabayaan at kasakiman. Sabi nga ng ating Pangulo, mahiya naman kayo. Pero ngunit talagang hindi siguro tinatablan ng hiya ang mga walang hiya. Sabi nung nanonood nga ako noong isang linggo, Mr. President, na habang sa presentation at sa privilege speech ni Senator Lacson, sabi ko sa sarili ko, hindi na sana babaha kung ang kinapalan ang mga semento at ang mga bakal. Ang problema, yung mga muka ang kinapalan. Mayroon po tayong natanggap na may impormasyon na talamak ang korupsyon sa isang district engineering office na binanggit na rin po ng ating pong nagbigay ng privilege speech, yung po district office ng DPWH sa Bulacan. Ang mga impormasyon po ito, Mr. President, ay kinukumpirma rin at naisiwalat na ng anomalya nung nakaraan. Ngunit nais ko pong bigyan diin na ang punot dulo po ng lahat ng ito ay ang kawalan ng plano o ang hindi pagsunod sa master plan. Ang kawalan po ng malinaw na pangmatagalan na plano sa ating infrastructure, ang patsi-patsi o putso-putso na mga paggawa ng pagbibigay ng puwang para mamayagpag ang korupsyon. Mr. President, the slightest irregularity can ruin the structural integrity of an infrastructure and can cause it to crumble. Ito po yung unang tanong. Mr. President, nabanggit po ng good senator ng isang linggo na may mga salta kayo na hindi nyo natagpuan kahulugan sa dictionary kundi sa corruptionary. No? Ito po yung inyo nabanggit. May mga kumausap po sa atin, sa ating opisina, na meron din sila nabanggit na ilang termino tulad ng pang-sports at pang-pamilya ng mga proyekto. At dito sa mga notorious na mga district DPWH district office na narinig nyo na po ba yun? Yung pang-sports at pang-pamilya ng mga projects. Ngayon lang po, Mr. President. Ang nakaligtaan ko isama sa corruptionary, yung sahod. Alam niyo po ba yung sahod? Ito yung mga collusion ng mga contractors na sumasama sa bidding. Yung iba doon sasali pero alam nilang talo sila, sasahod na lang sila. 4% na po. Babayaran na lang sila para magpatalo. Para maging legit lang yung bidding, kailangan may mga kasaling iba. Pero kasama na sa gastos yun. So malaki rin. In 1 year, parang 100,000,000 din naabutin yung nakalaang pondo para sa mga sahod. So nakalimutan kong isama sa corruptionary yung salitang sahod.
nakasahod na lang sila, Mr. President. May meron tayong may I want to dalawang hear the pampamilya and pang-sports pa, Mr. President. kung nyo maalala yung dating commercial ng Rabing Ancolio, may pampamilya at may pang-sports. No, dito naman po, may dadagdag natin sa yung corruptionary na binanggit. Yung pampamilya, ito po yung mga lehitimong project na dumaan sa tamang proseso, may maayos na planning at budgeting at talagang natapos, may accomplishment. Yung pong pang-sports, ito po yung tinatawag po nila na ito yung pwede nila paglaruan, no? Na kumbaga kadalasan ay ito yung binanggit nyo na katang-isip o guni-guni na ang mangyayari ay wala ng delivery. So ito po yung pang-sports, no? Ito yung talagang pinipera lang at walang delivery. So at least maidagdag po natin sa corruptionary. Thank you for the education.